Bumalik ang aking ina na may dalang juice sa buko pie. Ano pala ang sadya niyo dito? Tanong ni inay ngunit sa akin ito nakatingin. May sasabihin po sa inyo si Havana. Magalang na sugot ng binata. Saka lumingon nito sa akin. May kinuha ko sa aking bag na dala saka binigay dito. Nakita kong may tumutulong luha sa mga mata ng aking ina. Anak? Bulong nito saka mabilis itong lumapit sa akin saka ako niyakap. Napaiyak din ako na makaramdam ako ng yakap ng aking ina. Nay? Bulong ko. Gumanti ako dito ng mahigpit na yakap. Halos walang tigil na umaagos ang aming mga luha dahil sa labis na kasiyahan. Natupad ng aking kahilingan na mahanap ko siya at makilala. Ganon din ang maramdaman ko, ang mahigpit nitong yakap na tulad ngayon. Inay? Muling bulong ko. Inalo ko ng aking ina, saka hinagod ang aking likod na nagpakalma sa akin. Ramdam ko na talaga na totoong nasa tabi ko ang aking ina. Kamusta ka na anak? Akala ko galit ka sa akin dahil hindi na ako nakabalik sa inyo ng papa. Umiiyak pa ding tanong ni inay. Okay lang po ako inay. Saka bakit naman po ako magagalit sa'yo? Kaya nga po hinanap ko kayo dahil gusto kita makita at makilala. Sagot ko. Asan pala ang papa mo? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong ni inay. Hindi ka agad ako nakasagot sa tanong ni inay. Dahil sa totoo lang, hindi ko din alam. Wala kasi akong balita kay Nikki. Inay, pwede po bang malaman kung bakit hindi kayo bumalik sa Manila? Tanong ko. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng aking ina bago nagkwento. Habang pinapadede kita noon, tumawag sa akin ng tiyahin ko. Nakailangan kong umuwi dahil may mabigat na sakit si mama. Wala akong kapatid dahil nag-iisa akong anak ng aking mga magulang. Naglayas ako dahil gusto kong ipakasal noon ni papa sa anak ng kanyang kaibigan. Kaya ang ginawa ko, bago ang takdang araw ng kasal namin, umalis ako sa kanapadpad ako ng Manila. Nagtrabaho bilang sales lady hanggang sa makilala ko ang iyong ama. Dahil mahal na mahal namin ang isa't isa ng iyong ama, nagsama kami sa isang bubong hanggang sa dumating ka sa buhay namin. Hanggang sa ipanganak kita. Ilang buwan ka pa lang noon nang iwan kita sa iyong ama. Nangako ko sa iyong ama na babalik ako. Pero kung sakaling hindi ako makabalik, kayo ang pupunta sa akin. Umiiyak na kwento ni inay. Pero bago ako umalis, nag-iwan ako ng larawan. Nilagyan ko iyon ng address para mahanap ninyo ako. Natatakot kasi ako kapag didala ko kayo ng inyong ama sa bahay. Baka ano ang kaya nilang gawin sa inyo lalo na sa'yo anak. Hindi ko iyon makakaya kapag may nangyaring masama sa'yo. Hanggang sa pagdating ko dito, naabutan ko ang aking ina na naghihingalo habang si papa hindi na din makalakad dahil sa sakit nito. Halos 5 taon ako malayo sa kanila. Pero bago nawala ang aking mama, gusto kanyang makita. Ngunit hindi ko makontak ang iyong papa noon. Hanggang sa tumigil ang paghinga ni mama. Umiiyak na kwento ni inay. Pinahid ko din ang tumutulong luha sa aking mukha. Akala ko hanggang doon lang. Pero ilang linggo pa ang dumaan. Hindi na din kinaya ni papa ang kanyang sakit kaya sumunod na ito kay mama. Sobrang nababaliw ako noon. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay. Dahil wala akong masasandalan ng panahong iyon. Lalo na wala kayo ng iyong ama sa tabi ko. Labis ako nangulila dahil sa pagpanaw ng aking mga magulang. Pinagsisihan ko din na lumayo ako sa kanila pero hindi ko pinagsisihan na dumating kayo ng iyong ama sa buhay ko. Ilang araw, linggo at buwan ako nag-iisa dito sa bahay. Nakalimutan ko na din ang maging masaya, pati ang bumalik sa Manila. Akala ko kapag hindi ako nakabalik sa inyo ng iyong ama, ay pupuntahan ninyo ako. Pero nagkamali pala ako. Dahil ilang taon ako naghintay at nangulila sa inyo. Patawarin sana ninyo ako anak. Humahagulhol na wika ni inay. Ako naman ay lubos na nagagalak dahil nalinawan na ang aking isip kung bakit kami iniwan ni inay. Inay, naiintindihan naman kita. Hindi ako nagtanim ng galit sa puso ko, kundi ang pagkasabik na makita ka. Sagot ko, hinaplos nito ang aking pisngi sa kapinunas ang tumutulong mga luha sa aking mukha. Napakaganda mo talaga anak. Pero bakit hindi mo kasama ang iyong ama? Tanong ni inay. Inay kasi ano? Tugtong ni inay sa sasabihin ko. Hindi ko po alam kung nasaan si itay nang pagkatapos niya akong ibenta. Nakatungong sagot ko. Anak ko? Bakit? Anong nangyari? Bakit nagawa yun ng iyong ama? Humahagulhol na tanong ni inay. Kasi inay, simula nang umalis kayo, naging lasinggero na si itay. Binenta ko kay Mama Weng ng ilang taon,
Tapos kay James na ngayon ay amo ko. Wika ko habang naglalandas pa rin ng luha sa mga pisngi. Sorry anak kong nagawa iyon ng iyong ama. Kasalanan ko ang lahat anak. Patawarin mo ko. Nang dahil sa akin naghirap ka ng lubos. Patawarin mo ko anak. Hagulhol ni inay. Inay, tapos na po ang lahat ng yon. May ihilingin sana ako sa'yo, Nay. Tanong ko. Sige anak, sabihin mo lang. Gagawin ko lahat para makabawi ako sa pagkukulang ko sa'yo. Tanong ni inay. Ngumiti muna ako dito. Inay, nais ko sana kayong isama sa Manila. At bumalik kay Itay. Baka sakaling muling magbago na ito at mabuo ng ating pamilya. Wika ko. Ngumiti ito sa akin sa katumango. Salamat po inay. Bika ko sa kamabilis ko itong niyakap. Nasaan na bang kasama mo? Boyfriend mo ba yon anak? Tanong ni inay. Namula naman ang aking mukha dahil sa tanong nito. Ano yan anak ha? Bakit namumula ang pisngi mo? Siguro boyfriend mo yun ano? Ani ni inay. Hindi po inay. Amo ko po siya. Sinamahan lang ako nito na hanapin ka. Sagot ko pero may pagkamakulit din ng aking ina. Pero nakikita ko sa lalaking kasama mo. May gusto sa'yo yun. Iba kasi kung makatitig sa'yo. Saka nakita ko din kanina sa labas na mag-ahawak kayo ng kamay. Anak, pinagdaanan ko din yan. Kaya wag mo nang ikaila. Nakangiting wika ni inay. Si inay talaga? Hindi nga po. Saka may girlfriend yun at modelo. Sagot kong nakaingos. Sayang naman anak, ang gwapo pa naman. May lahi sigurong foreigner yun ano? Tanong ulit ni inay. Hindi po ako sigurado inay eh. Kailan lang maging amo ko siya? Sagot ko dahil totoo naman kasi. Pero nasaan na kaya ang lalaking iyon? Palinga-linga ako upang hanapin sana ang binata ngunit wala siya dito sa loob. Magmerienda ka na anak. Kailan ang pag-alis natin anak? Tanong ni inay. Hindi ko pa alam inay. Mamaya po itatanong ko sa amo ko kung kailan. Sagot ko. Tumango naman ito at hindi na muling nagsalita. Masaya kami nagkukwentuhan ni inay nang dumating ang binata. Saka naupo ito sa aking tabi. May ibinulong ito sa akin kaya napabaling ako ng tingin dito. Nakita ko sa gilid ng aking mata kung paano ngumiti na nakakaloko ang aking ina. Parang nasisiyahan ito dahil akala siguro niya. Hinalikan ako sa pisngi ng binata. Before we go home, do you want us to go for a walk first? Wika nito. Kaya muli akong tumingin sa aking ina. Saka ibinalik ang tingin ko sa binata. Sige, pero kailan tayo babalik ng Manila? Tinatanong kanina ni inay. Tanong ko. Tomorrow morning. Sagot nito, saka mabilis akong dinampian ng halik sa aking labi na siyang ikinamula ng aking mukha. Lalo na at nasa harap namin ng aking ina. Sige, maiwan ko muna kayo dito. Baka may pag-uusapan pa kayo. Sige iho, sa kusina lang ako. Magluluto ng pananghalian. Anak, mamaya gusto mo mamasyal? Tanong ni inay. Mabilis akong tumango dito saka kami iniwan. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko sa binata. Basta sumama ka na lang. May papakita ako sa iyo na alam ko magugustuhan mo. Wika niya. Kaya nagpatinood na lang ako sa anyaya sa akin ng binata. Sumakay kami ng dala namin sa sakyan. Habang nasa labas ang aking tingin, tahimik din ang katabi kong binata. Nakarating kami sa taniman ng mga pinya. Napamangha ako ng sobra dahil sa nakikita ko napakagandang tanawin. Namumunga din ito at malapit na mahinog. Lumapit ang may-ari ng taniman ng pinya. May ibinigay na gloves at jacket ang matanda sa driver nito. May malaking basket din. Lumapit sa amin ang driver saka ibinigay sa binata ang ibinigay ng matanda. Wear it. For your protection, he said. Saka mabilis nitong sinuot sa akin. Napatingin ako sa mukha ng binata habang sinusutan ako ng gloves sa kamay. Napakagwapo talaga ng lalaking ito. Walang babae ang hindi makakatanggi dito. Ani ng aking isip. Hey, baka matunaw ako niyan. Wika niyang tumatawa pa. Namula naman ang aking mukha dahil nahuli ako nakatingin dito. Hindi Todo tanggi ko. Don't worry, okay lang naman sa akin. Sabay pisil nito sa ilong ko. Aray, ano ba? Reklamo ko. Let's go? Yaya sa akin sa hinawakan ng aking palad para dalhin sa taniman ng pinya upang mamitas ng bunga. Sobrang saya ko dahil ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Tapos todo alalay pa sa akin ng binata. Mahirap palang mamitas ng pinya? Bulong ko. Nag-e-enjoy ako mamitas ng bunga dahil ang lalaki at konting dilaw na nasa baba nito. Habang ang kasama kong binata, pinapagalitan ako kapag mali ang hahawakan kong pipitasin sana. Dahil hindi pa daw iyon pwede.
Hindi na lang ako umaangal dahil mas nag-e-enjoy ako kapag sinasabay ako. Puno ang dala naming basket nang maisipan naming bumalik sa dulo habang nauna nang bumalik ang mga kasama namin. Nakahawak sa aking kamay ang binata habang hila-hila ako. Hindi ko maiwasan ang hindi kiligin sa kaswitan ng lalaking kasama ko. Naabutan naming tinatalian na matanda ang pinyang napitas namin. Na matapos, may inabot ang driver sa magsasaka. Nagpasalamat muna ako dito bago umalis at bumalik sa sasakyan upang umuwi na. "Hey, are you okay?" Wika ng binata sa akin habang hinahaplos ang palad ko. "Yeah, okay lang ako. Salamat nga pala sa pagsama at pagtulong mo sa akin dito upang mahanap ang aking ina. Ganon din kanina. Sobra talaga ako nag-enjoy." Pasasalamat kong wika sa binata. "I'm glad you like all of that." Wika nito sa akin saka lumapat ang labi niya sa labi ko. Pero agad ko siyang tinulak. "Hey, may kasama tayo, nakakahiya." Wika ko dahil may kasama kami sa loob ng sasakyan. Kahit pa sabihing nakatalikod ito sa amin. Nakangisi pa si Loco. Hindi naglaon, nakarating kami sa bahay ng aking ina. Nadat na namin sa may salang aking ina na nakaupo habang may kausap ito sa kaedaran din ni inay. "Nay, nandito na po kami." Wika ko kaya lumingon nito sa amin. Ganon din ang kasama niya. "Havana anak, nakauwi na pala kayo. Halika, ipakilala ko kayo sa Auntie Linda mo." Wika ni inay saka kami lumapit dito. "Eto na ba ang anak mo, Rina? Nagpintas mitin nga balasing ata." Wika ni Auntie Linda. Hindi ko naintindihan ang sinabi nito. Dahil iba ang pananalita nito. Napatingin ako kay inay na may pagtatanong sa aking mata. "Ang sabi na Auntie Linda mo, ang ganda mong dalaga." Paliwanag ni inay. Ako naman ay napatango sa sinabi nito. Saka ngumiti dito. "At sino naman ang kasama mong napakagwapong binata, anak? Boyfriend mo?" Tanong na Auntie Linda. Yes po, boyfriend po ako ni Havana. James po." Magalang na sugot ng binata na sasabihin ko sana. Parehong nakatingin ang aking ina at sa Auntie Linda. Pinandilatan ko na mata ang pasaway na binata dahil sa pagsasabi nito sa kanila. Lalo na, todo tanggi ako kay inay kanina. Nakakainis naman eh. Bulong ko. Oo nga pala mga anak. Hali kayo dito sa kusina dahil nakaluto na ako ng pananghalian natin." Yaya sa amin ni inay. "Dito ka na din kumain, Linda, para may kasama kami. Lalo na at aalis ako dahil isasama ako ng aking anak sa Manila." Wika ni inay. Sumunod na lamang kami dito hanggang sa kusina. Kare-kare, sinigang na hipon at may buko salad pa. Naglaway tuloy ako sa aking nakikitang pagkain na nakahanda sa hapag. Lalo na ang buko salad na punong-puno ng gatas. Ani ko dahil sinisimot ko ang among ng salad. "Hey, eat first, bago ka kumain ng ganyan." Wika ni James sa akin habang nakaupo ito sa aking tabi. Sumunod na lang ako dito para wala ng away. Siya ang naglalagay ng pagkain sa aking plato. "Ubusin mo yan." Bulong niya sa akin na kami na lang ang nakakadinig. Lumingon ako kina inay, nakita kong kinikilig ang mga ito dahil sa nakita nila sa amin ng binata. Nahihiya ako sa kanila, saka ako tumungo upang hindi nila makita ang pamumula ng aking mukha. Kainis naman kasi ang lalaking to. Kaya ko naman kasing gawin ito pero siya ang gumagawa. Bulong ko. Tapos na kaming kumain nang yayain kami ni inay na mamasyal sa taniman niyang niyog. Naminana pa nito sa mga yumaong sina lolo at lola. Isa pa lang ang may kaya noon, sila inay. May tanim sila na niyog sa kapinya pero nabenta ang 5 ektaryang taniman ng pinya noong sabay na nagkasakit ang lolo at lola. May paggawaan din sila ng buko pie na hanggang ngayon ay negosyo pa din ni inay. Pero may katiwala ito sa pagpapatakbo ng negosyo. "Sige po, inay." Wika ko. Sa dala naming sasakyan kami sumakay. Magkatabi kami ni inay sa upuan habang sa tabi ng driver na upo ang binata. Ilang minuto ang tinakbo ng sasakyan nang makarating kami sa taniman na nagtataas ang puno ng nyog. "Ang daming bunga." Wika ko kay inay. "Halika dito. Puntahan natin ang mga nag-aani. Magpakuha tayo ng kakainin natin sa kadalhin pabalik sa Manila." Wika ni inay. Lumapit kami sa pinagkukumpulan ng mga kalalakihan. May mga bata pa at mga matatanda na din. Nakaramdam siguro silang may tao sa likod nila, kaya lumingon ang mga ito sa amin. "Manong Karyo, nakapost kayong tinyog?" Wika ni ina na hindi ko maintindihan. "Madama pilang Rina, pero dandanin malpas." Sagot naman na matandang kausap ni inay. Kami naman ay tahimik lang na nakikinig sa mga usapan nila. May nadidinig din ako mga bulong ng mga lalaki nag-harvest ng nyog. "Sino nga ata nga balasang? Nagpintas ka nagpudaw." Wika ng isa.
Nakita mo't nga kaduwan ni Ate Rina. Baka isuti anak nga na nabayag nga saan nga nakita. Sagot din ng isa. Ay wen, gayam. Kaya't ko ipakilala nga ang aking anak. Siya si Havana. Itong kasama namin ng binata, siya si James, boyfriend ni Havana. Pakilala sa amin ng inay sa mga trabahador nito. Lumapit naman sa akin ang binata, saka ako'y nakbayan. Mabilis din ako hinalikan sa aking labi. Pero saglit lamang iyon. Namumula ang aking muka dahil madami ang nakakita ng ginawa ng binata. Ay, sayang. Kunak no balasang pil lang. Naminig kong wika ng isa. Awan ka manin, boyet. Nakakita ka lang, nagpintas nga babae. Ti kaya't mumatan agad nga isod. Kaskan jay, nagngig mo at the boyfriend nan. Ken nagwapo pay. Sagot pa ng isa. Siguro mas bata ito kaysa sa akin. Bulong ko. Pero ang gwapo lang ang naintindihan ko, kaya alam kong ang binata ang binabanggit. Hapon na makauwi kami ng bahay ni inay. Sobra akong nawili sa pamamasyal namin, simula kaninang dinala ko ni James sa taniman ng pinya, hanggang sa taniman ng nyog, kahit hindi ko maintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Tapos na kami maghapunan nang ihatid kami ni inay sa magiging silid namin. Dahil alam niyang boyfriend ko ang binata, kaya sa iisang kwarto kami dinala. Naalala ko pa, wala pa akong dalang damit. Pero nagulat na lang ako nang may paper bag na nakapatong sa kama. Kagagaling ko lang kasi sa banyo dahil naligo ako. Iba na kasi ang amoy ko. Nanlalagkit din ang buong katawan. Bumukas ang pinto, pumasok ang binata habang may kausap ito sa kanyang phone. Yeah bro, bukas na lang natin pag-usapan ng bago nating itatayong hotel. Wika nito sa kausap sa kamabilis nitong pinatayang tawag. Agad itong lumapit sa akin saka yumakap sa aking likod. Pinulupot pa nito ang mga braso nito sa aking bewang. Dama ko ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang bango naman. Wika niya habang nakasubsob ito sa aking leeg. Panaka-naka nitong hinalikan ng aking leeg, saka hinalikan nito ang aking balat. Bigla ako nag-init sa ginagawa ng binata. Maligo ka na. Wika ko ngunit hindi nakinig ang binata. Hinalikan ako sa labi hanggang sa pareho kaming kapusin ng hininga. Pinisil nito ang aking isang labi bago pumasok sa banyo.